this game, ang opponent natin is from Japan. So, white side ang Japan, black side tayo. And for this game, medyo maraming moves ang nangyari. Umabot ng 122 moves. Kaya bibilisan natin ang pacing ng ating laro, ang ating pagre-review. Okay? So, ang first move is sa Japan. So, gumamit siya ng typical opening na King's Pawn opening. So, punta siya sa E4. Tayo naman, E5. Nag-move siya ng Knight. Move din tayo ng Knight para masuportahan natin yung pawn natin sa E5. Abante siya ng Bishop. Tayo rin, mag-create tayo ng formation. Abante tayo ng Knight papuntang F6. Nag-castling siya. So, pwede na natin sanang kainin yung pawn niya sa E4, pero magki-create niya ng opening dito sa king natin. Kaya mag-develop ulit tayo ng formation. Move natin ng bishop to C5. Then nag-abante siya ng pawn. Itong pawn na to, posible support yan kapag inabante niya yung pawn niya papuntang D4. Okay, so tayo, castling muna tayo. At ayan na nga, umabante na yung pawn niya papuntang D4. Capture natin ang pawn yan. Kinapture niya rin yung pawn natin. So, may threat sa ating bishop. Atras lang natin yan. Umabante na yung pawn niya papuntang E5. So, may threat sa ating knight. Kaya atras lang muna yung knight natin. Umabante yung kanyang knight papuntang G5. So, nag-create yan ng threat dito sa mga pawns natin, H7 and F7. Ang next move natin, yan, abante natin yung pawn natin papuntang D5. So, nagkaroon tayo ng movement na 2 squares. Pwede naman yan sa first move ng pawn. Pero at this point, nagkaroon ng side by side pawn. Yung pawn niya tsaka pawn ko side by side. And pagdating sa ganyang senaryo, pwede niyang gamitin yung tinatawag na en passant rule. So, pwede niyang i-capture yung pawn natin. Okay? So, yun na nga yung ginawa niya. Kinapture niya yung pawn natin gamit yung rule na en passant. Capture natin yung pawn niya gamit ang knight. So, umatras yung bishop niya. Okay? Ba't niya inatras yan? Kasi nga, nagkaroon ng threat yung bishop niya gamit yung knight natin. So, inatras niya. Ngayon naman, nakatutok yung bishop niya dito sa pawn natin sa H7. So, tayo, abante tayo ng pawn para magkaroon ng threat yung knight niya. Pero ang ginawa niya, inabante niya yung queen papuntang H5. So, hindi natin pwedeng kainin yung knight gamit ng pawn dahil machi-checkmate tayo sa H7. Kaya, move tayo ng bishop papuntang F5. So, kinapture niya yung bishop natin. I-capture natin yung bishop niya gamit yung knight natin. So, ang next move niya, i-atras yung knight niya pero nagkaroon ng threat yung ating knight sa F5. Okay? I-capture natin yung pawn. Yung pawn niya sa D4 gamit yung knight natin. Kinapture niya yung knight natin. I-capture din natin yung knight niya. And yan na, lumabas na yung isa pa niyang knight. So tayo naman, abante tayo ng pawn sa tapat ng rook para magkaroon na ng space para makalabas yung rook natin at maka-atake later on kung posible papunta sa king niya. So siya naman, nag-move ng rook. Okay? Sa tapat ng knight natin para yan, magkaroon ng threat dito sa queen. So, hindi naman niya makakain agad yan dahil may support tayo na bishop tsaka wala siyang pang open check. Kaya tayo, abante lang yung pawn natin. Kaya meron ng space para sa rook.
makaabante. Ang tira niya, abante siya ng pawn. So, i-capture natin yan. Nag-capture din siya. Okay, so medyo may opening na dun sa kanyang king side. So, tayo naman, magbigay tayo ng threat sa queen niya. So, nag-move yung queen papunta sa G6. So, tayo, balik natin yung rook. Yan, tutukan lang natin yung queen niya. So, atras yung queen niya. Okay, suportahan natin yung knight gamit ang pawn. So, abante yung kanyang knight. Nagkaroon ng threat yung rook natin. Tayo naman, mag-check tayo. So, at this point, libre na yung rook niya. Kanina kasi may support na queen. Pero, meron din siyang bawi dyan yung rook natin. Okay, naka-check tayo sa kanya ngayon. Nag-move siya. Nag-forward yung king. At pumunta sa G2. So, tayo naman, kainin na natin yung rook niya. And ang move niya, kinain din yung rook natin. At check pa tayo. So, wala tayong magagawa dyan kundi mag-move yung ating king. So, move tayo papuntang H8. Siya naman, nag-move yung queen niya papuntang F5. So, hindi niya muna kinain yung knight natin. So, pwedeng-pwede sanang kainin yung knight natin. Pero kasi, makakain din natin yung knight niya. So, pumosisyon lang siya. So, since yan ang move niya, yan, check muna tayo para maiwas sa pag-capture yung ating knight. So, move lang yung king niya. Tayo naman, kainin natin yung knight niya. Okay? At this point, medyo lamang tayo sa pyesa, no? Pero, open na yung king natin. So, ang next move niya is to capture my pawn. So, check tayo. Usog lang tayo. Then, capture niya yung pawn natin gamit ang bishop niya. So, open na yung king natin. At posible na ang checkmate dito sa G7. Tapos, naka-open pa yung king, yung queen natin. Yan, nakatutok yung rook. Hindi natin pwede kainin yung rook dahil mag-checkmate na tayo. Kaya ang best move natin is i-check yung king. Uusog yung king. Check tayo ng knight. Lalapit yung king. So, wala na tayong check na maganda yung move. Hindi natin pwedeng i-check ng queen kasi makakain lang yung knight. So, ang best move natin dyan is mag-queen to queen. So, hindi siya nakipag-queen to queen. Okay, kinain niya lang yung knight natin. So, tayo, abante lang tayo ng pawn. So, dito siya nakipag-queen to queen. Okay, so at this point, parehas kaming may rook, parehas na may bishop, pero 4 yung pawn niya, 3 yung pawn ko. So, endgame na. Lamang ang kalaban. Kaya, ang habol natin dito ay tumabla na lang. And nandito na tayo sa pang 30-second na move. So, mahaba-haba pa. Okay, so nag-move na yung rook niya. Tinapatan yung pawn natin. Tayo, lapitan natin yung bishop niya. Umatras yung bishop. Move tayo ng rook para masuportahan yung pawn natin sa C4. Abante siya ng pawn. So, move tayo ng bishop. Kinapture niya yung pawn natin. Capture natin yung rook niya. So, at this point, nag-rook to rook. So, lamang na siya ng 2 pawn. Atras tayo ng bishop. Lapit yung king niya. Abante tayo ng king. Na-check tayo ng pawn niya. So, atras tayo. Abante yung king. Suportahan natin yung pawn natin o yung bishop natin gamit ng pawn. So, na-check ulit tayo. Usog tayo sa G6. Umabante ang king. So, capture natin yung libreng pawn niya. Ayan, lumalapit na yung king papunta sa mga pawn natin. So, abante tayo ng pawn. Lapit yung king. Forward yung king natin para magbigay tayo ng threat dito sa bishop.
So umiwas yung bishop, capture natin yung pawn niya. Pero makakapture niya rin yung pawn natin. At nag-o-offer to ng bishop to bishop. So kapag nag-bishop to bishop, magiging obvious yung pagkatalo natin dyan. Kaya iwas muna yung bishop. Ang move niya is lapitan yung pawn natin gamit ang king. Okay, abante lang natin yung pawn. So abante siya din ng pawn. Lapit yung king natin. Yan, abante siya ng pawn. Magkuqueen na. Kaya para mapigilan, tutukan natin ang bishop. At yun na nga, nag-forward na yung pawn niya, i-capture na natin yan. At nagkaroon na ng, nabawasan na tayo ng pyesa, nakain na yung bishop natin. So, yan. Tabla na lang ang habol natin. Abante muna tayo ng pawn. So, abante rin yung king, hahabulin niya yung pawn natin. Kaya tayo, lapit tayo ng king, papuntang bishop niya. So, nilapitan niya yung pawn natin, lapitan ko yung bishop niya, iwas yung bishop, abante yung pawn para ma-delay natin yung, or magkaroon tayo ng space para sa pupuntahan ng king. Draw na lang ang habol natin dito. Dapat makapunta tayo dun sa A8. Yan, nilapitan yung pawn natin. So, galaw yung king. Kinain na nga yung pawn natin. So, tabla na lang ang habol natin dito. Kaya, atras yung king. So, abante yung king niya. So, yan na lang ang gagawin ng king natin dito. Maglilipat-lipat. Okay? Yan, forward lang natin yung game recap natin. So, wag nating hahayaang lumayo tayo sa A8. Yan ang pag-asa natin dyan. Pag ganyan ang formation. Para makatabla tayo. Okay? May isa pa pala tayong magandang i-point out dito. Kapag king ka na lang, pwede na sanang ma-apply yung, kaya dito hindi pa natin may apply ang 50 moves. Hindi pa tayo makakatabla. And medyo maliit na yung oras natin. 1 minute and 51 seconds. Kaya ang chance talaga nating matalo is either makalusot yung pawn para maging queen or maubusan tayo ng oras. Okay? So, try lang natin na umabot sa draw habang may mga natitira pang segundo. Ayan, move lang kami ng move dito. And ayan na yung last move ng pawn. Doon sa pang 72 na move namin. So, hindi niya na pwedeng i-forward yung pawn na yan dahil makakain or makakapture ko na yan. So, dito sa pang 72 na move, pwede nang i-apply dito. Pwede na tayong magbilang ng 50 moves. Pag hindi niya tayo na mate, within 50 moves, magiging tabla ang laban. Okay, so panoorin natin yung mga remaining moves. So, ayan. Naglilipat-lipat lang, umuulit-ulit lang yung mga galaw ng king at bishop. So, yan, kapag hindi na gumagalaw ang pawn, pwede na mag-start yung 50 moves. So, within 50 moves, kapag hindi niya tayo na checkmate, magiging draw ang laban. Kaya importante rin na kapag ganyan, nasusulat yung mga moves para pwedeng bilangin later on. So, dito pinipilit niya ang ubusin ng oras ko. Pero ako, ang habol ko talaga dyan ay draw. Meron na lang akong 1 minute and 15 seconds dito. Sa kanya, 2 minutes, more than 2 minutes pa. So, nandito na tayo sa pang 102 na move. Pero ulit-ulit lang yung galaw ng king niya or umiikot lang yung king niya. Hindi niya pwedeng igalaw yung pawn niya dahil magiging obvious na draw.
Nag-o-offer ako ng draw dito pero nire-reject niya. Kaya pagdating dito sa pang 122, nag-declare na yung chess.com na draw ang laban kasi umabot na ng 50 moves. So kung makikita nyo, meron kaming nakalagay na tig 1 half. So yan ang score namin, tig 0.5 kapag draw. Okay, so sa game na to, mahaba ang inabot, 122 moves. Pero meron tayong na-recall or na-apply na mga chess rule. Unang-una yung on passant at pangalawa yung 50 moves. So ayan, tabla ang laban. Okay, Philippines versus Japan.